Matapos maging defensive ni Laway Queen Jervy Luistro nang punain ni Attorney Sheila ang pag-withdraw ng prosekusyon sa iilan nilang mga witnesses kung saan nagmarunong pa itong si Luistro kahit masyadong halata na takot ang mga ito na makross-examine ang kanilang mga winidrang witnesses sa kadahilan ng mas lalo silang mababaon sa kahihiyan. Nais ko lamang pong ipaalala sa ating mga kababayan, this is a constitutional process. This is of paramount of importance, and therefore, providing the reasons for the withdrawal of these witnesses need to be communicated as well to the viewing public, Your Honor. Kailangan pong maintindihan ng ating mga kababayan ang naging hakbang ng prosekusyon kung bakit wini-withdraw ang mga pangalan ng ibang testigo para sa Artikulo 4, and that is the threat. That is for the record only, Your Honor. Pastilan, so weird. Bunga ng pahayag na ito ni Laway Queen Jervy Luistro ay binauna naman ni Attorney Sheila sa kahihiyan itong si Laway Queen kung saan tila nagmukhang estudyante lamang itong si Luistro na pinangaralan ng kanyang profesor. May just very briefly so that I won't take any more time of precious time to court and everyone who's here. With just a brief response to the lead prosecutor's counter manifestation that this is because this is a constitutional procedure. We understand that, and when we came here, mulat ang aming mga mata na pumunta rito at alam namin na ito ay isang constitutional mekanismo. Kaya nga, yung sinasabi ko kanina at ang aking kahilingan lamang ay nakasandig doon sa prinsipyo na yun na dahil ito ay isang constitutional mechanism, kailangan siguraduhin natin na balanse at patas yung lahat ng magaganap. At hindi ko I find it difficult to understand how manifestations containing assertions that are laden with conclusions and personal advocacy, obviously one-sided advocacy of either parties, would help the court arrive at the proper determination of whether the respondent is guilty or not guilty of the charges contained in the articles of impeachment. Nagkalat naman ng kaob-ubhan itong si Mr. Sanaol Kiko Pangilinan. Paano ba naman kasi? Pinuna ba naman nito ang technical rules sa paglalahad ng mga ebidensya? Gayong gano'n naman talaga ang rules ng impeachment court na alam naman natin na alam din ito ni Kiko Pangilinan dahil abogado naman siya. Just a reminder to everyone that technical rules of evidence does not apply strictly in impeachment court proceedings. Precisely because nakikinig ang taong bayan, pagka technical masyado, na sa halip na lumalabas ang bawat punto. Hindi ko sinasabing hindi dapat magsalita ang defense. Baliw ka yata eh. In fact, yun ang original o initial na suggestion at minumungkahi ng ating presiding officer na kung gustong magsalita ng defense din para tapatan yung nabanggit ng prosecution, mas maganda sana. Tanga talaga. Bunga ng iti-iting galawan na ito ni Kiko Pangilinan ay nasupalpal siya ni Senator Pia Cayetano. We're not being technical, but neither of the lawyers here are allowed to stand up and be the one to explain what you are experiencing. That is for the witness to do. Your job is to ask the witness questions. Yun. So to be clear, it's not being technical, but it's making sure that magawa niyo yung trabaho niyo na maayos at magtanong tayo ng maayos sa witnesses. Kung di na pala siya papupuntayan, di no need na to say kung ano yung na-observe. Kasi nga, hindi na ho sa inyo yon as lawyer. Nasinigundahan pa ni Attorney Sheila Saison kung saan napangaralan ng husto itong si Mr. Sanaol. Hindi din po ito in response po to our just good senator
Pangilinan, hindi po technical na or rules, no, yung aking ini-invoke dito, kundi yung actually it's substantive dahil ito ay nakasantig sa ating talagang batas. Salamat po. Talo! sorry.